Isdang gumagapang, isdang may sungay, at isdang puwet. Ilan lang yan sa mga kakaibang hayop na makikita sa dagat ng Pilipinas. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 pinakakakaibang isda na makikita sa karagatan ng Pilipinas. Sa dagat na puno ng magaganda at makukulay na isda, nakakatuwang isipin na may mga isda na unique at weird sa paningin ng mga tao. Bago ang lahat, siguraduhin mo nakapag-subscribe ka na sa Free Thinking Pinoy Channel. I-click mo na rin ang bell button para updated ka sa mga bago kong videos. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Sa mga taong hindi pa sanay sa hayop na to, medyo matatagalan ka i-figure out kung ano ang isdang to. Sila ang tinatawag na frogfish. Mukha lang itong gumagapang na basura. Napaka-weird at special ng isda na to dahil ang katawan nila ay binuo para gumapang at hindi lumangoy. Dahil dyan, bihasa silang maglakad. Well, sort of kasi tignan mo, mukha silang lasing o nahihilo maglakad, pero pwede na. Kahit mukha silang nakakatawa, eksperto ito sa pag-ambush ng makakain. Sa isang iglap, kaya nilang lumunok ng isda. Dahil din yan sa galing ng kanilang camouflage. Ito ang dalawang isda na nagpapagalingan kung sino ang mas magaling sa camouflage. Kinain niya yung... Maliban sa bilis nilang mga gat, meron pa tong dila na ginagamit nila bilang pamingwit ng maliit na isda. Sobrang out of this world ang mga frogfish kaya sa mga nagsasabing walang alien, mahihirapan kayo paliwanag ang isa na to. Ang susunod sa listahan ay isang klase ng isda na aakalain mong CGI o special effect kung hindi pa nakuna ng National Geographic. Ito ang mga Pacific Barrel Eye. May kita ito sa malalim na bahagi ng karagatan ng Pacific at Atlantic Ocean. Yung nakikita mong bilog na yan, yan ang kanilang ilong. Ang mata kasi nila ay nasa loob ng transparent membrane kasama ng kanilang utak. Sobrang kakaiba nito dahil ang mata nila ay nasa loob na parang salamin na proteksyon, parang katulad ng sa salamin ng jet plane at nasa loob ang piloto. Dahil sa kanilang ilong, mukha silang isdang pagod ng mabuhay. Para silang malungkot oh. Feeling ko depressed sila kasi hindi nila maitago na maliit lang ang utak nila. May kita ang isda na to sa lalim na 1,000 to 6,000 feet. Kung ang isda sa 6,000 feet ay ganito na ka-weird, ano pa kaya ang isda na makikita sa 12,000 feet na average depth ng dagat? Ang dagat ay hindi nauubusan ng sorpresa at ang pelican eel ang isa sa bubulabog sa nananahimik mong utak. Tinawag silang pelican eel dahil sa lapad ng kanilang bibig. Kaya nila itong palubuhin at ibuka ng sobrang laki dahil sa hindi naman magkadikit ang kanilang panga. Ginagawa nila ito upang makahuli ng maliliit na hipon at lumulutang na plankton. Dahil sa lapad ng kanilang bibig, mukha silang puppet. Ako lang ba to o para silang Pokemonster na naligaw sa mundo ng mga tao? Wow, grabe. Isa talaga to sa mga fascinating fish sa dagat ng Pilipinas. Ang sukat ng kanilang bibig ay sobrang laki kumpara sa kanilang katawan. Maraming Pilipino ang hindi nakakakilala sa isdang to dahil makikita lang sila sa lalim na 6,000 feet. Okay lang kung hindi ako makakita nito kasi... baka magpanik ako pag may lumapit sa akin na ganitong isda sa dagat. Punta naman tayo sa medyo serious note. Ito ang mga bowhead guitarfish. Ang isda na to ay makikita sa dalampasigan ng Pilipinas, ngunit bihira na lang masaksihan dahil sa nauubos na ang lahi nito. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, ang mga guitarfish ay critically endangered at sobra nang nakakabahala ang pagkalagas ng kanilang populasyon. Madalas kasi itong hinuhuli para katayin dahil ang kanilang dorsal fin o yung palikpik ay kinukonsider bilang high value at naibibenta ng mahal bilang panlahok sa Chinese cuisine. Sinama ko sila sa listahan ng kakaibang isda dahil mukha silang pinaghalong pagi at pating. Ang katawan nila ay parang sa pating pero yung mukha nila para bang pinaglihi sa isdang pagi.
Dahil dyan, deserving sila makapasok sa ating countdown. Panglima sa listahan ay ang mga garden eel. Kakaiba ang mga isda na to dahil sa kanilang feeding behavior. Kilala sila bilang bumubuo ng grupo o colony at sabay-sabay silang sasayaw na para bang may social distancing. Ang bawat grupo ay binubuo ng 200 magkakapit-bahay at gaya ng magkakapit-bahay, hindi maiiwasan na magchismisan. Isa silang stay-at-home predator dahil once na makapag-settle na sila sa napiling butas, hindi na sila umaalis dito at doon na rin sila naghahanap ng makakain. Inilalabas nila ang 75% ng kanilang katawan para makasagap ng plankton na paborito nilang kainin. Mukha silang cute pagmasdan at para bang buhay na damo. Kapag may predator gaya ng pating, mabilis silang nakakapagtago sa kanilang lungga. Gaya na sa video, nakaligtas ata sila dun Hindi ata mahilig sa spaghetti yung pating. Number 6. Oriental Flying Gurnard. Kung makakakita ka ng isda na may ganitong palikpik, iisipin mo na kaya nitong lumipad. Sa totoo lang, hindi nito kayang lumipad sa hangin o sa ere, pero sa ganda ng kanilang paglangoy, para na rin silang lumilipad. Ang kanilang malapad na palikpik ay isang self-defense para maantala ang sinumang nilalang na may planong kumain sa kanila. Epektibo itong paraan ng depensa dahil napapaisip tuloy ang mga predator kung ligtas ba silang kainin. Dahil dyan, mas nilalayuan sila ng mga predators. May kita ang mga flying gurnard sa buong Indo-Pacific region kabilang na ang Pilipinas. Dahil sa espesyal nitong anyo, madalas silang hinuhuli ng tao para ibenta sa mga aquarium. Ang isda na bibida sa ating listahan ay ang mga dragonfish. Gaya ng gulper eel at Pacific barrel eye, may kita lang ito sa dagat na may lalim na 6,000 feet. Sa lalim na 6,000 feet, ang mga dragonfish ang apex predator. Kaya kasi nilang lumamo ng anumang hayop na mas malaki pa sa kanila. Isa lang sila sa kakaunting populasyon ng mga isda na kaya mag-produce ng sariling ilaw o yung tinatawag na bioluminescence. Ibig sabihin, kaya nilang mag-produce ng ilaw sa natural na paraan. Nakita mo yung parang lubid na nakadikit sa kanilang leeg? Kaya nila yung pailawin. Pinapailaw nila ito upang maka-attract ng prey o yung isda na pwede nilang kainin. Number 8. Longhorn cowfish. Ang amazing na isda na to ay makikita sa karagatan ng Indo-Pacific. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang sungay na para bang kahawig ng toro. Maliban dyan, meron din silang sungay na tumutubo sa buntot. Yan kasi ang kanilang first line of defense panlaban sa mga predators. Maliban pa dyan, sa tuwing may banta sa kanilang buhay, naglalabas sila ng lason sa kanilang balat. Kasama sila sa listahan ng kakaibang isda dahil mukha silang ulo ng isda na tinusok ng 2 toothpick. Tingnan mo, kung may isda sa planetang Mars, baka sila na yon. Dahil sa kanilang natatanging anyo, popular ito bilang aquarium fish. Yun nga lang, medyo delikado sila sa makakasama nito sa aquarium dahil pag naglabas ito ng lason sa tubig, siguradong patay ang mga isda na kasama niya sa aquarium. Wait. Hindi ako sure kung ano ba tong tinitignan ko. Aha, asan ang ulo? Sila ang tinatawag na psychedelic frogfish. Napaka-defenseless ng isda na to at wala silang panlaban sa mga predators. Dahil dyan, umaasa lang sila sa kanilang skin pattern para makapag-camouflage. Gaya ng iba pang frogfish, hindi ito bihasa lumangoy. Magaling lang sila gumapang sa sahig ng karagatan. Sa tuwing may panganib, kaya nilang tumalon sa mahabang distansya. Kakaiba ang isda na to dahil mas gusto pa nilang tumalon kesa lumangoy. Ang tatapos sa ating listahan ay ang mga ass fish. Ang mga ass fish ay isa sa mga ancient species na matagal nang namumuhay sa karagatan. Imagine, inabot sila ng ilang milyong taon at tatawagin lang sila ng mga tao na ass fish o isdang puwet. Dahil sa lalim na dagat kung saan sila nakatira, wala silang muscle at buto. Ito ay upang makapag-adapt sa matinding pressure ng deep sea.
Dahil dyan, parang malambot na gelatin ang katawan nito. Malambot na muscle na makikita sa madilim na lugar? No wonder kung bakit sila tinawag na isdang puwet. Kaya siguro bihira lang sila makita dahil nahihiya sila sa pangalan nila. Ikaw, kung papalitan mo ang pangalan ng isdang ito, ano sa tingin mo ang mas bagay? I-comment mo sa baba para malaman ko at mabasa ng marami. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, konting shoutout lang muna. Hello kay Tantan at Gray Troncoso. Happy birthday kay Benedict Orendain. Happy birthday rin kay Velarde Gilbert, Noah Grayson at Jacob DeAndre, Min Miles at Michael Tabada, Meraldo, Kinkin, JD at Mark, at kina Jenica at Justin Garcia. Ngayon, matutunghayan nyo naman ang 10 pinakamalaking isda na matatagpuan sa Pilipinas. Panuorin nyo to. Napoleon Fish. Mukha itong flower horn na naka-steroid. Mabilis mo kasi silang makikilala dahil sa kanilang matambok na noo at matabang nguso. Pero bago mo pa mapansin ang kanilang noo at nguso, una kang magugulat sa kanilang laki. Kaya kasi nilang lumaki ng 7 feet at tumimbang ng 180 kilos. Makikita sila sa karagatan ng Pacific at Indian Ocean. Kilala ito ng mga Pilipino sa tawag na maming. Dahil sa kanilang laki at taba, hindi na sila mukhang isda. Sa mata ng mangingisda, mukha silang lumalangoy na pera. Ang isang adult kasi nito ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Dahil dyan, nanganganib ng maubos ang lahi ng mga Napoleon fish dahil sa overfishing. Ipinagbabawal na sa lahat ng bansa ang paghuli at pagkain sa mga isdang to, pero nakakalungkot isipin na ang Pilipinas ay ang nangunguna sa pag-smuggle ng mga isdang to. Mahirap palampasin sa listahan ng isang to dahil sa haba na 30 feet ay siguradong kikilabutan ka pag nakatagpo ka nito. Kinatatakutan sila hindi dahil sa kanilang malaahas na katawan, kundi dahil sa masamang balita na dala nito sa mga residente. Pinaniniwalaan kasi na sa tuwing dumadalaw sila sa mga dalampasigan, sinyalis ito na may paparating na kalamidad. Gaya na lang na nangyari sa Agusan del Sur, kung saan may inanod na 2 oarfish noong August 2017. Kinabukasan, nagulantang ang mga residente nang tamaan ng lindol ang kanilang rehiyon na may lakas na 6.7 magnitude at ikinasawi ng 8 tao. Noong 2011 sa Tohoku, Japan, may 20 oarfish ang na-stranded sa dalampasigan. Kinabukasan din noon ay naitala ang isa sa pinakamalakas na earthquake sa kasaysayan ng Japan. Magpasa hanggang ngayon, wala pang eksplanasyon kung bakit lumilitaw ang mga oarfish sa tuwing magkakaroon ng lindol. Marahil coincident lang ito at nagkataon lang ang paglitaw nila bago ang sakuna. Tiger Grouper. Mas kilala ito sa tawag na lapu-lapu. May 200 uri ng lapu-lapu sa buong mundo, pero kakaiba ang mga tiger grouper dahil kaya nilang tumimbang ng 100 kilos at humaba ng 4 feet. Makikita sila sa malalim na bahagi ng dagat kung saan nanguhuli sila ng maliliit na isda upang kainin. Dahil sa kanilang laki, mainit sila sa mata ng mga mangingisda. Ang presyo kasi nito ay naibibenta ng 400 pesos kada kilo. Gaya na lang ng lapu-lapu na nahuli sa Leyte at tumitimbang ng 150 kilos at kailangan pang buhati ng 5 tao. Malaking kaldero ata ang kailangan dito at maraming kanin. Sa Antique naman, may nahuling dambuhalang lapu-lapu na pinaglihi ata sa balyena. Dahil sa kanilang laki, pinag-iingat ang mga tao sa kanilang agresyon dahil kilala ito na umaatake ng tao. Territorial kasi sila at ayaw nila nang nilalapitan sila ng mga ito. Indo-Pacific Sailfish. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang mahabang uso at makapal na palikpik. May kita ito sa buong karagatan ng Pilipinas pati na rin sa Pacific at Indian Ocean. Tinatawag silang sport fish dahil sa hirap nilang hulihin at tunay namang prized possession pag nakahuli ka neto. Kaya kasi nilang lumaki ng 11 feet at tumimbang ng 100 kilo. Isa sila sa pinakamabilis at malakas na isda.
Gayunpaman, hindi ito masyadong hinuhuli ng mga mangingisda dahil hindi kilala ang kanilang karne na masarap ang lasa at considered bilang low-quality meat. Sa video, mapapanood kung gaano kabihasa sa paghuli ng sardinas ang mga sailfish. Black marlin. Hindi tulad ng sailfish, ang karne ng black marlin ay kinikilala bilang highly priced at isa sa pinakamahal sa palengke. Kaya kasi nilang lumaki ng 750 kilos at humaba ng 15 feet. Kamukha lang din nila ang mga sailfish. Ang pagkakaiba nga lang ay mas manipis ang kanilang palikpik sa likuran. Malakas ito at hindi basta-basta. Matatandaan noong 2018 ay naibalitang napalubog ng black marlin ang bangka ng 5 mangingisda matapos nitong butasin ang sahig gamit ang kanilang matulis na nguso. 4 na araw silang nagpalutang sa dagat bago ma-rescue. Noong 2017, gumawa ng ingay ang balita tungkol sa blue marlin na nakitang may tattoo sa balat. Skeptic at hindi malaman ng mga eksperto kung paano ito nangyari. Namunga ito ng maraming haka-haka at espekulasyon. Isa na doon ay maaaring nanggaling ang isdang ito sa kaharian ng Atlantis o di kaya ay mensahe ito galing sa mga aliens. Matapos ng ilang araw ng spekulasyon, magugulat ka sa simpleng kadahilanan kung paano ito nabuo. Ayon sa nakahuli ng isdang may tato, binalot niya ito ng kanyang printed t-shirt at ang marka ay dahil sa bumakat na pattern na makikita sa damit. Yun lang pala yun? Ocean sunfish. Isa ito sa pinakamalaking isda sa buong mundo. Dito sa Pinas, makikita ito sa halos lahat ng dalampasigan, lalo na sa Visayas region. Mas kilala ito sa tawag na mola-mola. Kaya nilang lumaki at tumimbang ng 1 tonelada. Sa lapad nila, mukha silang lumulutang na ulo at tila ba walang katawan. Kada araw, nadadagdagan ang kanilang timbang ng 1 kilo, kaya relate ako sa pinagdaraanan nila. Sa ibang bansa, gaya ng Korea, kilala ito bilang exotic cuisine. Grabe, ganito pala ang itsura ng karne nila. Parang pipino sa puti. Dito sa Pinas, hindi ito hinuhuli bilang pagkain. Kahit pangkaraniwan ito sa dagat ay parabang masyado itong exotic para sa panlasa ng mga Pinoy. Comment down below kung may alam kang lugar na nag-o-offer ng mola-mola at kung minsan ka nang nakakain nito. Giant manta ray. Kung nabibirduhan ka sa mga mola-mola, ewan ko na lang sa isang to. Sa haba na 23 feet, mukha silang tarpaulin na lumulutang. Isa sila sa pinakamabigat na isda dahil sa timbang na 3 tonelada. Napaka-effortless nilang lumangoy at parabang lumilipad lang sila. Sa laki nila, walang predator ang kayang gumalaw sa kanila maliban na lang kung may megalodon. Hindi ito agresibo at wala silang panganib na dala sa mga tao. Nasa bucket list ko ang makasama itong lumangoy kung hindi lang ako takot sa kanila. Sa video, makikita kung gaano ka-majestic ang lahi ng mga manta ray. Para silang spaceship ni Aquaman. Madalas tong makikita sa mga ocean park, gaya nitong isa na sobrang lapad ay hindi na nakuha pang umiwas ng whale shark. Bago tayo lumipat sa susunod sa listahan, sana mag-enjoy ka sa mga video ng mga lumilipad na manta ray. Mukha silang malambot na pancake. Ang ating karagatan ay pinamumugaran ng nakakatakot na nilalang at kalahati pa lang sa kanila ang natutuklasan natin. Isang magandang halimbawa dito ay ang megamouth. Bagong discover lang ito sa Pilipinas at sa karatig na bansa. Ilang beses na itong namataan sa ilang probinsya gaya ng Marigondon, Cagayan de Oro at Agusan del Norte. Ang mga pating na ito ay isang patunay na marami pa tayong hindi alam sa ating karagatan. Humahaba sila ng 18 feet. Dahil sa kanilang anyo, siguradong mapapalangoy ka ng mabilis. Pero wala kang dapat ipangamba dahil ang mga megamouth ay filter feeder. Ibig sabihin, tanging plankton at maliliit na isda lang ang kaya nilang kainin. Good news ito sa mga scuba diver dahil siguradong kikilabutan ka sa kanilang anyo kung makatagpo ka sa dagat ng ganitong isda. Nai-imagine mo ba kung tatalong ka sa dagat at ito ang sasalubong sa'yo? Baka magpanik ka.
Ito ang mga basking shark. Sa laki nila, baka akalain mong isa silang megalodon shark. Tulad ng mga megamouth, hindi sila mapanganib sa mga tao. Sila ay mga filter feeder at tanging plankton at krills lang ang kanilang kinakain. Pangalawa sila sa pinakamalaking isda sa buong mundo sa haba na 40 feet. Gaya ng iba pang lahi ng mga pating, nanganganib ng maubos ang lahi ng maaamong pating na ito dahil madalas silang nahuhuli sa mga net ng commercial fishing boat. Hindi tulad ng mga megamouth, ang mga basking shark ay bihira lang makita sa Pilipinas. Migratory kasi ito at dumadalaw lang sa bansa tuwing summer kung kailan masagana sa pagkain ang dagat. Last but not the least, whale shark. Ito ang isang nilalang na hindi na masyadong kailangan pa ng introduction. Halos lahat na naman kasi ng Pilipino ay kilala ang pating na ito. Kagaya ng megamouth at basking shark, sila ay mga filter feeder at puro maliliit na isda at plankton ang kinakain. Madalas silang nasa bucket list ng mga turista. Kagaya ko na pangarap ding lumangoy kasama sila. Ang Oslob, Cebu at Donsol, Sorsogon ang sikat na spot kung gusto mong makakita ng whale shark. Malaki ang kontribusyon ng whale shark sa ecotourism ng Pilipinas dahil nasusuportahan nito ang kabuhayan ng maraming lokal na residente. Sa dami ng turista na gusto silang masilayan, nabubuhay ang maliliit na negosyo gaya ng souvenir shop. Kasama sila sa listahan dahil sila ang pinakamalaking pating at isda sa buong mundo. O ano, nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan? Kung nabitin kayo sa ating countdown, ito ang huling video na siguradong kaaaliwan ninyo. Tungkol ito sa 20 pinakamagandang isda ng ating bansa. Enjoy the video! Una sa listahan ay ang mga yellow box fish. Mabilis mo silang makikilala dahil sa forma ng kanilang katawan na parang kahon at parabang may 4 na sulok. Hindi ito popular na isda sa aquarium dahil kilala ito na nagtataglay ng tetrodotoxin. Isa itong nakakalasong kemikal at dahil dyan, madalas na namamatay ang mga isda na kasama nila sa aquarium. Nagkalat ang lahi ng mga box fish sa buong Pilipinas gaya ng isang to na kinunan pa sa Sabang Point sa Puerto Galera, Mindoro. Number 2. Picturesque Dragonet. Pag meron kang alagang ganito, consider yourself lucky dahil bihira lang ang isdang may natural blue color. 10% lang kasi ng mga isda ang nagtataglay ng asul na balat. May kita sila sa karagatan ng Indo-West Pacific, kabilang na ang Pilipinas hanggang Australia. Gaya ng video na ito na kinunan sa Mualbual, Cebu na kilala bilang isa sa pinakamagandang diving spot sa Pilipinas. Number 3. Mandarin fish. Ito ang paborito kong isda sa lahat. Makukulay at sobrang cute nito kaya popular sila sa mga aquarium. Yun nga lang, kung beginner ka pa lang sa saltwater aquarium, huwag ka muna sumubok mag-alaga ng mandarin fish dahil kilala ito na pihikang isda. May kita sila sa dagat ng Japan hanggang Australia, gaya ng video na ito na kinunan sa dagat ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan. Number 4. Blue Stripe Fang Blenny. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang katawan na hugis dilis at sa asul na stripe mula ulo hanggang buntot. May kita sila sa buong karagatan ng Pacific Ocean hanggang Indian Ocean gaya ng video na ito na kinuha sa Verde Island Passage sa Batangas. Maliliit na butas sa bato ang kanilang tahanan. Kilala ang mga Fang Blenny dahil sa kanilang makamandag na lason. Ginagamit nila ang kanilang lason bilang self-defense sa mga predator at hindi ito mapanganib sa tao. Number 5. Red Spotted Blenny. Isa ito sa pinaka-interesting na isda na makikita mo. Marami kasi silang mapulang batik sa balat na aakalain mong may sakit o parang bulutong. Katulad ng kamag-anak nilang Fang Blenny, mahilig itong sumiksik sa bato at corals at ulo lang nila ang nakalabas. Sa video na to na kinunan sa dagat ng Anda sa Bohol, makikita kung gaano kaganda ang mga red spotted blenny. Number 6. Purple Firefish. Popular ito sa mga nag-aalaga ng saltwater aquarium dahil sa ganda at dali nito alagaan.
Recommended ito sa mga beginners at sa wala pa masyadong experience sa pag-aalaga ng aquarium. Hindi ito sakitin at hindi sila sensitive sa pabago-bagong temperatura ng tubig. Yun nga lang, kilala silang tumatalon palabas ng aquarium. May kita ang lahi ng mga firefish mula Indian Ocean hanggang Pilipinas. Gaya ng video na to na kinunan pa sa Crocodile Island ng Boracay. Isa sa pinaka-unique na isda sa listahang ito ay ang mga orange spotted tilefish. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang nguso at batik na kahil sa katawan. Kahit maganda at kakaiba ang isda na to, hindi ito popular sa mga nag-aalaga ng saltwater fish dahil sa hirap nito pakainin. Kinakain lang kasi nito ay ang mga polyps na makikita lamang sa buhay at organic na corals. Gaya ng sa video na to na kinunan pa sa Coron Bay, Palawan. Ang kakaibang isda na to ay nakuha na ng video sa dagat ng Governor Generoso, Davao Oriental. Sila ang mga spotted boxfish. Kalahi nila ang mga yellow boxfish at tulad nila, hugis kahon din ang porma ng katawan nila. Magkaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Maitim ang balat ng mga babae, samantala ang mga lalaki ay matingkad ang kulay at may halong dilaw at asul. Eto, maiba naman tayo. Kung hindi ka mahilig sa isdang maraming kulay, baka trip mo ang isang to. Sila ang mga dragon wrasse. Ito ang kanilang anyo kapag matanda na ang dragon wrasse. Pero kapag bata pa ang isda, ganito ang kanilang anyo. Kung tutuusin, mukha silang higad para sa akin. Gaya na sa video na to na kinunan pa sa napakagandang dagat ng Anilao, Batangas. Kung ang hanap mo ay matapang at agresibong isda, baka magustuhan mo ang isang to. Sila ang Titan Triggerfish. Malaki ito at kilala ng mga diver na agresibo. Malakas ang kanilang panga kaya dapat mo itong iwasan. Territorial ang mga triggerfish at ayaw nilang may lumalapit sa kanilang teritoryo. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa dagat ng Dawin, Dumaguete kung saan popular sila sa mga turista. Speaking of aggressive, isa pa ito sa kinaayawan ng ilang nag-aalaga ng saltwater aquarium. Sila ang mga harlequin taskfish. Kilala itong agresibo sa ibang maliliit na isda na kasama sa aquarium. Isa pa, hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawang taskfish sa isang container dahil mag-aaway lang ito. Hindi ka rin pwede maglagay ng hipon o maliliit na alimango kasama ng taskfish dahil kinakain nila ito. Gayunpaman, sinama ko pa rin sila sa listahan dahil tignan mo, ang ganda nila, 'di ba? Ang susunod sa listahan ay ang isa sa pinaka-unique na isda sa Pilipinas. Ito ang mga spikefin goby. Mabilis mo silang makikilala dahil sa mahabang palikpik na malapit sa kanilang ulo. Kulay kahel ang kanilang mga palikpik at puti naman ang katawan. Sa video na ito na kinuhanan sa Ticao Pass, Donsol, Sorsogon, makikita na kahit maliit lang ang mga spikefin, napaka-elegante nito at magandang addition sa aquarium. Ang susunod sa listahan ay isa sa pinakasikat at malapit sa puso ng mga viewers. Ito ang mga regal tang o mas kilala bilang dory. Sumikat ang mga regal tang dahil sa pelikulang Finding Nemo kung saan binigyang boses ng artistang si Ellen DeGeneres ang karakter ni Dory na isang malilimuting isda. Gaya mo ba ako na pangarap din magkaroon ng aquarium na magkasama si Dory, Marlin at Nemo? I guess lahat naman tayo gusto ng ganyang aquarium, di ba? Number 14. Emperor Angelfish. Ang isdang ito ay popular sa mga underwater photographer dahil sa taglay nitong ganda. Dahil sa kakaibang pattern ng kanilang stripes sa balat, madalas silang bida at apple of the eye sa mga aquarium. Ito sila pag bata pa. Pag matanda na, ganito na ang pattern ng kanilang balat. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa dagat ng Malapascua sa Cebu na sikat bilang isa sa pinakamagandang diving spot sa buong mundo. Ang susunod na isda ay hindi recommended sa mga beginners o nagsisimula pa lang ng saltwater aquarium. Ito ang mga hellfish firefish. Bukod sa mahal mo itong mabibili, hihikan pa ito sa bagong environment. Kaya pag namatay, sayang naman ang pinambili mo.
May kita sila sa buong Pilipinas gaya ng sa video na to na kinunan pa sa Apo Reef Natural Park na isa sa pinakamayaman dagat sa Pilipinas. Ang pamilya ng mga angelfish na ata ang pinakamagandang lahi ng isda, pero kung ang trip mo ay mapulang isda, baka magustuhan mo ang mga flame angelfish. Sa video na kinunan pa sa isla ng Balikasag sa Bohol, makikita kung gaano kaganda ang kanilang pulang balat na para bang balat ng tigre. Madali lang sila alagaan kaya recommended sila kung first time mong mag-aalaga ng saltwater aquarium. Isa pa sa notorious na isda dahil sa hirap alagaan ay ang Moorish Idol. Dalawa lang ang klase ng Moorish Idol na pwede mong mabili sa pet shop. Una, pwede kang makabili ng Moorish Idol na pihikan sa pagkain. O kaya naman ay Moorish Idol na destructive at lahat na makita ay kakainin. Dahil dyan, hindi ito recommended kung first time mo mag-aalaga ng isda. Gayunpaman, isa ito sa holy grail ng mga aquarium dahil isa sila sa pinakamagandang isda at pinakasikat. Maaaring pamilyar ka sa isdang ito dahil minsan na silang bumida sa pelikula na Finding Nemo bilang leader ng Tank Gang. Number 18. Blueface Angelfish. Isa ito sa pinakamagandang isda sa dagat ng Pilipinas pero kahit sinong fish keeper ang tatanungin, hindi ito sikat sa mga saltwater aquarium enthusiast. Dahil sa mababang demand at bihira lang makahuli, mabibili mo ito sa mataas na presyo. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang asul na mukha at madilaw na palikpik. Sa video na kinunan pa sa Shark Cave, Puerto Galera, makikita kung gaano ka-cute ang isdang ito. Ang isa pang isda na mabibili mo sa mahal na presyo ay ang mga turkey fish. Kalahi ito ng mga lionfish at gaya ng lionfish, mag-ingat ka sa paghawak nito dahil may lason ang kanilang palikpik. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang malapad na palikpik na karaniwan nilang nilalatag bilang threat display sa mas malalaking isda. Gaya ng sa video na to na kinunan sa dagat ng Apo Island sa rehiyon ng Negros. Ang tatapos sa listahan ng pinakamaganda at pinakamahal na isda sa Pilipinas ay ang mga maroon clownfish. Ang lahi ng mga clownfish ang isa sa pinaka-common na isda sa dagat at pwede mong mabili sa halagang 50 pesos. Hindi alam ng marami na ang lahi ng clownfish ang isa rin sa pinakamahal. Noong 2016, naibenta ang Peacekeeper Maroon Clownfish sa halagang $9,000 o halos kalahating milyong piso. Ang lahi ng mga maroon clownfish ang pinakamahal sa lahat at makikita ito sa Pilipinas, gaya ng video na to na kinunan pa sa isla ng Pescador sa rehiyon ng Cebu. So there you have it guys, natapos na natin ang listahan. Medyo nalula ata kayo sa mahal ng mga isda na to pero I'm sure mas mura pa yan sa Cartimar ng halos 50%. Salamat sa iyong oras at sana ay nag-enjoy ka sa ganda ng dagat ng Pilipinas. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!